Just fugal mitang ngami muragi ira kan siya magtampo iyafo. Sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, hindi mo ako Jesus, ika'y nahayag, itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa akin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Sa bawat tanong ng buhay, suliranin, di
tayo po ay tumayo at yumuko, tayo manalangin. Diyos naming lumikha ng langit at ng lupa. Kataas-taasang Diyos, wala ka pong katulad. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa hapong ito na kami po ay tinipon mo upang magkaisa kami, Panginoon, na magpuri sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, na ang banal na Espiritu ang siyang manguna sa amin. At alisin mo, Panginoon, ang anumang karumihan sa puso't isipan namin upang sa Panginoon, sa ganon ay maibigay namin sa iyo ang pinakamainam naming pagpupuri sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga sala, Panginoon. At kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na kami ay binigyan mo ng ganitong araw upang sa ganon ay purihin ka, Panginoon. At salamat din sa gabay mo sa bawat isa na dinala mo kami dito sa iyong templo na safe and sound, Panginoon. I-bless mo, Panginoon, ang lahat ng aming mga awitin. Naway, Panginoon, ay mabigyan ka, Lord, ng kaluguran, Panginoon. I-bless mo, Panginoon, ang lahat ng parte ng gawain namin ito. Naway ikaw lamang po ang siyang maitataas. Ito po ang aming sabot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Patuloy po tayong tumayo. Watatang i-Bible daw awit 89, verse 19 and 37. Kunay kaya na urumaya ko. Noon pa man una, sa mga lingkod mo, ikay nagsalita. Sa pagkamtaing ipinakita, ito ang banyan. Aking pinatunga ang isang dakila na aking pinili sa gitna ng magna. Ang piniling lingkod na ito'y si David. Aking binuhusan ng banal na langis. Kaya't palagi ko siyang gagabayan at siya'y bibigyan ko ng kalakasan. Di siya'y malulupin ng kanyang kaaway. Ang mga masamay di matatagumpay. Aking dudurugin sa kanyang harapan. Silang namumuhi ng mga kaaway. Ang katapatan ko at pag-ibig na wagas ay iuukol ko at aking igagawad. At matagumpay siya oras-oras. Mga kahari ay kanyang masasakop. Dagat na malawak at malaking ilog. Ako'y tatawaging Ama niyang Diyos, tagapagsanggalang niya manunubos. Gawain ko siyang panganay at hari, pinakamataas sa lahat ng hari. Ang aking pangako sa kanya'y hihira at mananatili sa aming kasunduan.
Laging maghari ang isa niyang angkan. Sintatag ng langit, yaong kaharian. Kung ang mga anak niya ay susuway, at ang aking utos ay di igagala. Kung ang aking aral ay di papakinggan, at ang kautos ay hindi iingatan. Kung gayon, daranas sila ng parusa dahil kasamaan ang ginawa nila. Sila'y hampasin sa ginawang sala. Ngunit ang pangakot pag-ibig kay David ay hindi magbabago, hindi mapapatid. Ang tipan sa kanya'y di ko sisirain, ni isang pangako'y di ko babawiin. Sa aking kabanalan, ipinangako ko kay David ay hindi magsisinungaling. Lahit trono niya hindi magwawagas. Hanggang mayroong araw tayong sumisikat. Katulad ng buwan na hindi lilipas, matatag na tanda doon sa itaas. Amen. Marayo biya. Pwede naman naman ito. Isang mapagpalang hapon po muli sa ating lahat. Basahin ko lang po yung Psalm 145 verse 2. Every day I will bless you and I will praise your name forever and ever. Sa Tagalog po. Araw-araw ay pupurihin kita at aking pupurihin ang pangalan mo magpakailan, kailan naman. Sa oras po nito, patuloy nating purihin ang ating Panginoon at awitan po natin siya habang inaawit po natin ang awitin ito. Ialay po natin sa ating Panginoon ng buong puso. Oh
ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. At tuloy po natin purihin ng ating Panginoon. Habang hindi karapat-dapat pagkukulang ng handa at wagas mo pagsinta,
Jesus. At ngayon po, iniimbitahan ko ang bawat isa na tayo'y tumayo at i-continue po natin ang ating pag-awit sa Panginoon. Salamat sa dakila mo pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo
Bago po tayo umupo, i-welcome po natin ang bawat isa. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko ang kaluwalhatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko ang kaluwalhatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Ayan, isang mapagpalang hapon po muli sa ating lahat. Sabihin nga natin sa ating katabi, kapatid, mahal ka ng Diyos. Amen. Palakpakan nga natin ang kapatid ng Jesus. So, ngayong hapon na to, iniimbitahan ko na naman ang bawat isa na ipahayag ang kabutihan na pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa mga nagdaang araw, weeks, buwan. Sino po ang unang pumunta sa harapan? So, yan. Ako na muna mauna. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kabila ng mga nangyari sa past few weeks na nag-work sa Tuguegarao pero 1 week lang. 1 week lang, umuwi agad. So, kaya ko lang din nga i-share tan ni kamo yari napagdaan ako sa Tuguegarao kasi sobrang siga na yari. Kasi hindi ko in-expect na 17 to 18 hours balo trabaho tari all around. Ang akala ko sa kusina lang kami pero napasubo. So, yari lago, matras ga pa rin tayo amo to iga pa rin mas makasta to plano na kanyakan. So, amo to mitang gare matagga din ni ulo. Maski amo to tanakan to oray na iya po pakabebe pay ko pa rin. So, yari, na-realize ko to maging patient paginag to opportunity to iyawa na laban na iyapo para tanyakan, mabalabalo nga tayo iyapo pa rin, ta protection na, ta provision na pa rin, ta pagtole. So, balabala ko din iyapo, ta kagabi, ta 14 and nabaling mana i-successful to General Youth Fellowship ta GBC Tangkol, palakpakan tambi iyapo ngay. So, tari, testifying, fulfill the faithfulness of God's love. So, tari tang nasingang to igaira na testimonies ta arbang, so nasikat tang life-changing da, pag-ito na iyafo, para tanira, amo akan lang to tanira, ta ngamit ang mabanga igatawe, testimonies na, especially kanyakan, kaya ko lang din i-share. So, simula at pagkabit ko, talaga matagga ay ulo.
Yan. So, Catholic nga dati. Kay Karo din pamahiin to susundin. Bingo rito. Ame makakagig no gabi ko da. Sangi, pakakuha ko nga na. So, yari, mateng ga tayo ta nipasingan na kanya kan ipagidto na. Yari lago kuruga kesipo din ipatole ngori maski ani kukukwak ko na meda mo na uncle ko maski si mama ngori at the age of 12 to 14 kunari ililimag ko nga na mamisang. So yari kuruga marayaw nga tayo po ta inusan na si Pastor Noel to mangi-share to ubabog na iyafo. Kakurugan na matagga nga mananguri that time. Kasi liggo manono ko papaparking at palang nguri ta Diyos ko ta utong. So nulumakag ira madaga ira ta balay da lola eding malakag ira ta bigo na balay. So mag-invite si Pastor Noel to Umeta Church. Ngam ikagid ko, sige po Pastor, kung ame kukuto nga umay at ta ni paradam na iyafo kanya kanto yari cellphone i-reason na kaya may umay nguri nadaral. So yari nguri tawan to cellphone ko nabayag. So yan na-try nga to umattend ta church. Marayaw iyafo ta nga sa ngaweta arbano manaddag to magiyawa to Gloria para tanisa. Kuruga mapalo nga tanisa ta kuruga pagidto na kanyakan ta grace na, ta mercy na, ta awang pagato imposible balo to mangyari ta life ko, iabo ko, in life ay masaya-saya lamang daw itang mundo, numatay ka, awang nga na, nabaling nga na, sa kaala na kanam mo ang to, ikailangi, ana, impyerno, ngurita, umaten ka, ana ta church. So, kuruga marayo nga tayo po. Although umataten ka na dati ta simbahan masingan no kaso lang tanawan to life changing na. Ngurit nabalingdang to Grace Bible Church church dang kuruga marayo nga tayo po kasi takam tari nga uli nga parang na-revive nga parang Lord kuruga mapalabalo nga tani ko ta naka-attend nga takam nga we kuruga mamawa ko i-fellowship ko. So yari ni-remind na yafo kanya kanto nga aming ganaganug tawetang mundo madaral lamang. So yari lago digital words delikado danari gadgets. So no ma-entrust tang tayafo ta plano na tapatuloy tang kuruga dumai presence to ma-feel mo. Kasi although kanya kang ame din amo to umenga ta RM. Ame amo to may pato nga tari ame amo to mamit ko si Pastor Aris, si Pastor Ujong kasi ame talaga era kilala. Mega full lamang ta way to inangwa na iyafo takam nakanam mo ako ira ana netaday nga rin ta Main Street Reyna Mercedes marayo iyafo yari lamang. So, sino pa po ira imaya madayo tayo po? So, no awang dang nagi ng mensahe ginatang labi ita dito kansyo. Si Janagal Ampun po namin sa Reyna Mercedes. Okay. Sige po, awitan po natin ang ating Panginoon.
sa'yo'y ibibigay. Gayon naman sa'king nag-iisang taglay. Ilalaan bawat saglit upang ibigin ka na walang hanggan. Kung ngayon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay. Ilalaan bawat saglit upang ibigin ka na walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang akong sa libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay. Ilalaan bawat saglit upang ibigin ka na walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kalakip ng awitin. Kaya mo yan po. Isang mapagpalang hapon po muli sa ating lahat. Una sa lahat ay bigyan natin ng papuri ang salita ng Diyos. Tayo po ay tumayong lahat.
Buksan po natin ang ating mga Biblia sa sulat ni Lucas sa chapter 7 of Luke. At ganito po ang mababasa natin mula sa verse 36, page 79, yan sa Tagalog na Biblia na ating ginagamit. Mula verse 36, ganito po ang mababasa. Minsan si Jesus ay naanyayahang kumain sa bahay ng isang Pariseo. Pumunta naman siya at dumulog sa hapag. Nang mabalitaang kumakain si Jesus sa bahay ng naturang Pariseo, isang babaeng itinuturing na makasalanan sa bayang iyon ang nagpunta roon na may dalang pabangong nasa sisidlang alabastro. Umiiyak siyang lumapit sa paanan ni Jesus at hinugasan ng kanyang luha ang mga paa nito. Pinunasan niya ng kanyang sariling buhok ang mga paa ni Jesus. Hinalikan ito at binuhusan ng pabango. Nang ito'y makita ng Pariseyong naganyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung talagang propeta ang taong ito, dapat ay alam niya na ang babaeng humahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Ano po yon, guro? Sagot niya. Kaya't nagpatuloy si Jesus. May 2 taong umuutang sa isang nagpapahiram ng pera. 500 salaping pilak ang inutang ng isa at 50 salaping pilak naman ang sa ikalawa. Nang hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad. Ngayon, sino kaya sa kanila ang higit na magmamahal sa pinagkautangan? Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad sa mas malaking utang. Tama ang sagot mo, tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit tinugasan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ito ng sarili niyang buhok. Hindi mo ako hinalikan, ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumigil ng kahahalik sa aking mga paa. Hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin lang ang nadaramang pagmamahal. At sinabi niya sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong nangangahas na magpatawad ng kasalanan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, umuwi ka na. Tayo po ay manalangin. Kabanal-banalan Diyos, kataas-taasan, ang pag-ibig mo, Panginoon, ay dakilang tunay. Walang kaparis, walang kapantay, walang nakahihigit, Panginoon. At dahil sa iyong pag-ibig, kami ay iyong kinahabagan. Hindi man kami karapat-dapat, Panginoon, na tumanggap ng iyong kagandahang loob, ay mas pinili mo pa. At hindi lang pinahaginan, Panginoon, ngunit you lavishly bestowed your love upon us. Na nung kami po ay makasalanan, patay sa kalagayan, dahil sa aming mga pagkakasala, pinili mong buhayin kami kasama ni Kristo na iyong anak, Panginoon. Upang kami ay pinagkalooban mo kami ng pananampalataya at pagsisisi upang kami nga ay iyong itinuring na iyong mga anak, Panginoon. Ibinilang mo kami sa iyong pamilya at pinangakuan mo kami ng isang matibay na pangako na nagbigay ng matibay na pag-asa sa amin na makakasama ka namin sa iyong kaharian pagdating ng takdang panahon na ikaw lamang ang nakakaalam. Maraming salamat, Lord, sa katotohanan ito na siyang nagpapatibay sa amin habang kami po ay humaharap sa anumang
pagsubok, sirkumstansya sa kasalukuyang buhay namin dito sa ibabaw ng mundo. Gabayan mo nawa kami, Panginoon, sa aming pakikinig ng iyong banal na Espiritu nawa ang mangusap sa bawat isa sa amin at magpaliwanag sa amin, Panginoon, magbigay ng dunong upang lubos namin maunawaan ang nais mong ituro sa pamamagitan ng iyong mga salita. Gamitin mo lamang, Panginoon, ang iyong abang lingkod na sisidlan ng mga biyayang nais mong ibahagi sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo po ay upo. At sa pagkakataong ito, especially ngayong buwan na ito, ay walang ibang dominant na team ng services sa mga iglesia, maging sa mga secular na pagtitipon, kundi ang pag-ibig, love. Sa itinuturing nating secular na buhay, ang celebration ng pag-ibig sa buwan ng Pebrero ay nakadikit sa tinatawag nilang Valentine's Day. Ngunit sa ating mga Kristiyano, alam natin ayon sa pag-aaral ng mga scholars na ang Valentine's ay paganistic ang kanyang origin. Wala sa Biblia ang Valentine's na yan. Kung kaya tayo mga Kristiyano ay hindi ine-encourage na i-celebrate ang tinatawag na Valentine's Day, bagamat kinukuha natin ang pagkakataon na maihayag ang tunay na pag-ibig sa ganitong buwan, sapagkat kung may pag-ibig na dapat pag-usapan ay walang iba kundi ang pag-ibig ng Diyos, sapagkat wala nang mas dadakila pa kaysa sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Iba-iba man ang expression ng pagmamahal tayong mga tao sa human level. Iba-iba ang experience natin sa pag-ibig, iba-iba ang pagpapahayag ng pag-ibig. Kung ikaw ay bata pa lang, pagka musmos pang isang tao, hindi pa niya lubusang maipahayag ang pag-ibig sa tao, sa nanay niya, sa mga kapatid niya. Pagdating sa tinatawag na puberty stage o young adolescence stage, usually ay emotion ang naghahari sa nakadarama ng pag-ibig na yan. Nag-uumpisa sa bata na mayroon ng crush na sinasabi. So, ang nadarama nila ay yung tinatawag na infatuation. Infatuation. Pinagdaanan namin yan, kaya alam namin. Kaya kung may ganong nararanasan ng mga bata, naiintindihan namin dahil napagdaanan nga din namin. Kapag medyo nandun na sa sukdulan ng kanyang youthful age, yung tinatawag na teenager, emosyon pa din ang sentro ng pagpapahayag ng pag-ibig. Yung iba noon, during our times kasi, may gumagawa ng love letter, ganyan. Nagbibigay ng flowers and chocolates. Sabi ko nga kaninang umaga dun sa Linigan, kaya nga kung may makita kang magkasama sa restaurant na isang babae at lalaki, kung sila'y palaging nagtititigan, halos ayaw tanggalin ang paningin sa mukha ng kasama, maaaring nasa stage sila ng courtship, nagliligawan, o kaya bagong kasal. Yan. May mga regalo,
Ngunit kapag makakita ka ng magkasama, isang babae at lalaki sa restaurant, na yung babae, ang tinitignan niya yung mga kurtina, yung mga halaman. Yung lalaki naman, sa gaya inanahit ko ay waitress. Kung na. Kaya naging nabayak ka nila magatawa. Matagal na silang mag-asawa, no? Parang nagsawa na sa pagbumuka ng bawat isa. Joke lang yan. Ang ibig kong sabihin, as we grow older, ang expression ng pag-ibig ay mas lalong nagiging practical. Yung emotion, yung cloud nine na na-experience ng mga bata-bata pa, feeling of cloud nine, parang nasa alapaap. Nag-i-imagine yan yung mga bata na nag-uumpisang manligaw, ganyan. Ngunit pagka nasa adulthood na, lalo na pag matagal na kayong magkasama ng kabiyak mo sa buhay, mas nagiging practical na ang expression ng pag-ibig. Hindi na masyadong nakasentro sa emotion. Ang pagpapakita mo ng pagmamahal mo sa katuwang mo sa buhay ay mas practical na. Halimbawa, may kailangan siya, yung pangangailangan mo ay pwede mong isang tabi muna para maibigay mo, matustusan mo yung pangangailangan niya, ganon. Katulad, halimbawa, sabi ko nga minsan, nung naubusan ng gamot si Eileen sa maintenance niya, gabi na kasi yun, parehong hindi namin nakita, naubos na yung gamot niya, hindi siya pwedeng hindi mag-take. Kasi pakiramdam niya pag hindi nag-take ng maintenance. So, nagmadali akong lumabas. Sarado na ang butika sa Kabagan. Kasi past 9 na, alas 9 nga nagsasara ang Mercury, pati South Star doon. Dalawa lang kasi ang butika doon na may ganong gamot. Umuwi ako, sabi ko, wala nang bukas, tara, maghanap tayo. So, ginamit namin yung sasakyan. Umabot kami hanggang Tumawini. Eksakto naman pagdating namin doon, magsasara na rin yung South Star. 10 p.m. sila magsara. So, wala na. Sabi niya, uwi na tayo. Basta, patuloy lang ako nag-drive. Umabot kami hanggang Mercury sa Ilagan. Doon kami nakabili ng gamot niya. Umuwi kami, mag-aalas 12 na ng ating gabi. So, that is a practical way of expressing yung pagmamahal sa kasama mo. Kung minsan, nangyari ulit yun, naubusan na naman ng gamot, nagmotor ako papuntang Tugigaraw, gabi na, para lang makabili. Tapos nung pangatlo, sa Tumawini, mas malapit kasi ang Tumawini, out of stock naman sa Kabagan, kaya Tumawini. So, may ibang paraan pa, maraming paraan. Ulit ang sinasabi ko lang, sa level nating mga tao, ang expression ng pagmamahal ay nagiging practical habang tayo ay nagkakaedad. Ngunit hindi na babawasan. Hindi na babawasan. Lalo na kapag ka-Kristiyano ka. Alam mo ang ibig sabihin ng institution ng marriage na Diyos ang may akda ay mas napapahalagahan mo ang pag-ibig sa isa't isa. Hindi man emotional, hindi man dramatic, tinatawag natin. Ngunit in a practical way, ay naipapahayag natin ang ating pag-ibig. Ngunit sabi ko kanina, ang tuon ng mensahe natin ngayon ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos na patayan natin itong isang pangyayari sa Luke chapter 7. So, ang title ng mensahe is God's Love, the Greatest Love of All. Walang katulad, walang katumbas, pinakadakila sa lahat ang pag-ibig ng Diyos. Amen. So, dito sa nabasa natin ay naranasan ng isang itinuturing na makasalanan ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Itinuturing siyang makasalanan ayon sa binasa natin. Sa verse 37, nang mabalitaan kumakain si Jesus sa bahay ng naturang Pariseo,
isang babaeng itinuturing na makasalanan sa bayang iyon nang nagpunta roon na may dalang pabangong nasa sisidlang alabastro. Ngunit sa pagpapatuloy ng pangyayari, nakita natin na hindi siya itinaboy ng Panginoong Yesus. Bagamat ganun siguro ang dapat na asahan ni Simon na Pariseo na may-ari ng tahanang nag-anyaya kay Jesus para kumain sa bahay niya. Pati yung mga ibang tao siguro na nandun. Ngunit iba ang ipinakita ng Panginoong Yesus dito sa babae nito. Ang pag-ibig ng Diyos na dakila, kadakilaan sa lahat. Bakit na nasabi na ang love ng God is the greatest love of all? Dahil, ito po, 3 rason ang ibibigay ko sa bawat isa sa atin. Una, God's love is the greatest love of all, for it meets the greatest need. Ang pag-ibig ng Diyos lamang ang makakatugon sa pinakakailangan nating mga tao. And that need is to be forgiven. Para tayo'y mapatawad. Ang pag-ibig ng Diyos na tunay na dakila lamang ang makakapag-abot, makakapagbigay sa atin ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kahit gaano karami yan, ay mapapatawad tayo dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Kung titignan nga natin dito sa nabasa natin, tunay na napakadakila ng pag-ibig ng Panginoon na naihayag sa istoryang ito. Ito ay tunay na istorya. Hindi po ito haka-haka. Dito natin mapapatunayan na ang pag-ibig ng Diyos ay iginagawad niya sa kung sino ang pipiliin niya at naisin niyang pagbigyan ng pag-ibig na ito. Pagpapakitaan, ipaparamdam niya ang pag-ibig na ito. Bawat isa sa atin, ang pinakakailangan natin ay ang mapatawad sa ating kasalanan. Sapagkat walang taong makakapasok sa kaharian ng Diyos kung nananatiling hindi napatawad ang kasalanan natin. Kapag hindi tayo napatawad, ang sabi ng Biblia, God's wrath remains in Him kapag hindi ko napatawad ang kasalanan natin. Kapag nananatili ang galit ng Diyos sa atin dahil sa kasalanan, wala tayong pagkakataon kahit na anong gawin natin, walang ibang paraan para tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Hanggat hindi naaapis ang galit ng Diyos sa atin dahil sa pagkakasala. Kung kaya napakadakila ng pag-ibig ng Diyos dahil sa ginawa ni Jesus, yun lamang ang tanging paraan for the wrath of God to be appeased. May mas mataas pa ba kaysa sa Diyos? Tapeno ama mayan na ibato na, tapeno malsa ilusaw na Diyos dapat tagalulitang awan. Awan tumas at angnaman na ita Diyos tuwiya na mag-influensya ni sa. Kaya nga mismong anak niya, ang Panginoong Yesus, ang isinugo niya at gawin ang isang bagay na yun lamang, yung bagay na yun lamang ang ginawa lamang ng Panginoong Yesus
ang siyang magsasatisfy sa righteous requirement ng Diyos upang sa ganon, mapawalang sala tayo at ang galit niya ay mawala sa atin. Kung titignan natin, aaralin natin, paano nga ba napatawad ang babaeng ito para nakamtan niya ang kaligtasan? Kasi walang maliligtas na hindi napapatawad ang kanyang kasalanan. Paano? Mahirap para sana para sa babaeng itong lumapit kay Jesus. Bakit? Napakaraming hadlang sa babae. Noong tinatawag na first century Jewish culture, sa kultura nila, mga Hudyo noon, walang babaeng naiimbitahan sa ganong piging o banquet. Wala. Mga lalaki lang, mga dignitaries na lalaki ang ini-invite sa mga banquets na ganon. Piging ang tawag sa Tagalog. Talitang ibanag, okasyong. Special to okasyon. Awang to babae ito imbitad tatangga. Lalaki lamang. Considering na siya ay hindi welcome sa tahanan ng Pariseo. Bakit masasabi natin hindi siya welcome? Sapagkat tignan nyo ang nasa isip ng Pariseo na nabasa ng Panginoong Yesus. Sabi ng Pariseo sa verse 39, kung talagang propeta ang taong ito, dapat ay alam niya na ang babaeng humahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. She is not even welcome sa tahanan ng Pariseo. Maliban doon, sa kultura nila, ang mga tinuturing na tagapagturo, rabbis, Jewish rabbis, do not speak to women in public. Hindi sila nakikipag-usap sa mga babae sa publiko. Si Jesus ay tinawag na guro, di ba? Dito sa verse 40, bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Ano po yon, guro? Sagot niya. Si Jesus ay tinuturing na isang rabbi, guro. Hindi pwedeng makipag-usap o sumabay sa pagkain ang mga guro noon sa mga kababaihan sa kultura ng mga Hudyo. So nakita natin napakaraming hindran sana sa babae. Pati ang kanyang rason na pwede siyang mahiya dapat sa kalagayan niya. Kasi buong komunidad ang nakakaalam na siya ay makasalanan. Bagamat hindi sinasabi ng Biblia kung ano nga ba ang mga ginagawa niyang rason kung bakit siya itinuring na makasalanan. Hindi na ilista. Hindi sinabi rito kung siya ay nangangalunya o kaya nagnanakaw. Hindi sinabi. Basta ang turing sa kanya, kilala siya na isang makasalanan sa bayang niyon. Ang sabi. So, ibig sabihin, buong bayan nila ang nakakaalam na siya ay makasalanan. Makaswindler siya, o kaya, ewan natin, hindi sinabi ng Biblia. Siyempre, mahihiya siya sa mga tao. So, ngunit, ano nga ba ang nagtulak sa babaeng ito na lumapit kay Jesus? Kung hindi po natin alam ang sinasabi ng banal na kasulatan, maaaring sabihin natin, malakas ang loob ng babaeng yon. Hindi lakas ng loob. Ang rason kung bakit lumapit siya kay Jesus. Ang sabi ng Biblia, ang Panginoong Jesus mismo ang nagsabi sa John chapter 6 verse 44. Basahin po natin. Sa John 6:44, ang sabi ng Panginoong Jesus, walang makakalapit sa akin, malibang akayin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Ibig sabihin, ang paglapit ng babae ay hindi galing sa kanya o lakas ng loob niya lamang, but it is the drawing power of the Father ang siyang tumulong sa babae
the drawing power of the Father is powerful enough na yon ang nag-overcome o nag-override sa kahihiyan ng babae. At yun mismo ang ebidensya ng kagandahang loob, grace meeting shame, at ang pag-ibig ng Diyos answering doubt in the woman's heart. Hindi lang yon lakas ng loob ng babae. Kasi sabi ng Panginoong Yesus, walang makakalapit sa Kanya, malibang akayin siya ng Ama na nagsugo sa Kanya. That is a definite statement. No one can come to me, ang sabi ng Panginoong Yesus. Pag sinabing no one, wala, ni isa ang makakalapit kay Jesus, malibang akayin siya ng Ama. So it is the drawing power of the Father that draws that woman to go to Jesus para matanggap niya ang pinakakailangan niya, the greatest need, and that is to be forgiven. In contrast dito kay Simon na Pariseo at sa ibang mga taong nandoon, siya pa ang nag-imbita kay Jesus para kumain sa kanyang tahanan. Ngunit anong sabi ng Panginoong Jesus? Hindi niya nagawa ang ginawa ng babae. Kasi noon, ang pagbibigay ng tubig para paghugasan ng paa ay isang tinatawag na pagpapakita ng hospitality. At yan ay talagang gagawin ng mga Hudyo sa kultura nila noon. Isang gesture of unwelcoming the visitor kung hindi mo siya binigyan ng paghuhugas ng kanyang paa. Tignan mo si Simon, hindi niya binigyan ng Panginoong Yesus ng tubig para sa kanyang paa. Ngunit ang babae, sabi ni Jesus, pagdating niya, hindi siya tumigil, no, sa paghalik sa kanyang paa at pagluha niya, pinunasan ng kanyang buhok ang paa ng Panginoong Yesus. Ang pagbibigay ng halik sa bisita noon ay ibig sabihin a gesture of welcome. Yun pala ang ibig sabihin. At ang pagbibigay o pag-a-apply ng langis ay ganun din ang ibig sabihin. Sign of hospitality. Pag-welcome sa bisita. Sabi ni Jesus kay Simon, hindi mo ginawa sa akin ang ginawa ng babae. Now, tignan natin, how was this woman saved? That is because of the drawing power of the Father. Na mismo ang Ama ang nag-akay sa kanya upang siya'y makalapit kay Jesus, upang matanggap niya ang pinakakailangan ng babaeng ito ang kapatawaran. At ganun din sa atin. Alam natin na meron tayong mga nagawang kamalian, kasalanan sa nakaraan sa buhay natin na lubhang nakakahiya sa harapan ng Diyos. Bawat isa sa atin, hindi man natin masabi sapagkat nakakahiya nga, we cannot tell it publicly, ngunit natitiyak ko na bawat isa sa atin ay may mga ginawang mga bagay na lubos na nakakahiya. Na mismo tayo pag maisip natin ay mahihiya tayo sa sarili natin. Ngunit dahil sa dakila ang pag-ibig ng Diyos, ang Ama mismo ang umakay sa atin upang makalapit tayo kay Jesus at pagsisihan ang ginawa natin, yon ay bunga ng kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Amen. Wala na tayong ibang pinakakailangan sa buhay kundi ang mapatawad. At dahil sa pag-ibig ng Diyos, natatanggap natin ang pagpapatawad na yan. Pangalawang rason, why God's love is the greatest love of all. Because that love brings the greatest results.
It brings the greatest result. At anong resulta ng pag-ibig na yan? Forgiveness that lasts forever. Complete forgiveness. Complete forgiveness. Kaya nga, sabi ko kanina, yung mga nakaraang karanasan natin na maaaring nagdulot ng kahihiyan sa atin sa harapan ng Diyos. Kung hindi tayo tunay na napatawad completely, ay patuloy na mumultuhin tayo ng guilt sa ating mga nagawa sa nakaraan. Totoo yan. Maraming mga tao ang patuloy na nabubuhay sa guilt ng mga kasalanan na gawa nila sa nakaraan. Kung kaya't hindi sila makapamuhay ng tunay na malaya. Ngunit katulad ng babaeng ito, pinatawad siya ng Panginoong Yesus completely. At ang tanong, paano nalaman ng babae that her sins were forgiven? Paano niya nalaman? Walang ibang paraan kundi sinabi mismo ng Panginoong Yesus. Sinabi ng Panginoong Yesus sa kanya sa verse 48 ng binasa natin, at sinabi niya sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Kung gawin nating personal yung tanong, paano din natin malalaman na tayo nga ay tunay na napatawad, that we receive complete forgiveness kahit gaano karami ang ating mga nagawang pagkakamali at pagkakasala? Walang iba kundi ayon sa salita ng Diyos. Marami sa Biblia, sa Old Testament, mababasa natin ang complete forgiveness ng Diyos sa Isaiah chapter 1 verse 18. Tingnan natin. Basahin ko muna itong Isaiah chapter 1 verse 18. At ganito po ang nakasulat. Hali kayo at tayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. Even your sins are like crimson red. Kagin na pakafurawak ko to kagita na mabaling to snow o nukapo. Kaya nagiging maburang amin, iuzin na. Ganyan din ang nakasulat sa chapter 43, 25 to 26 ng Isaiah pa din. At chapter 55, verses 6 to 7. Sa New Testament, sa Acts 13, 38 to 39, mababasa din natin ang complete forgiveness na ginagawad ng Diyos. Ganon din sa Romans 4, 7 to 8. Ganito po ang mababasa natin. Anong sabi sa Roma 4, 7 to 8? Mapalad ang mga taong pinatawad na ang kasalanan at pinatawad rin sa kanyang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong hindi na pagbabayarin ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan. Pag sinabing hindi na pagbabayarin, dahil bayad na nga lahat. That is complete forgiveness. At sa Hebrews chapter 10, ang sabi ng Diyos sa verse 17, all their sins and lawless deeds I will remember no more. Hindi ibig sabihin na nagiging ulyanin ng Diyos para kalimutan niya ang mga kasalanan natin. Ang ibig sabihin, hindi na niya ibibilang pa bilang kasalanan natin. Ganun ang ginawa niya dito sa babae. Ang sabi ng Panginoong Yesus, your sins are forgiven.
Sa Tagalog, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Buo. Hindi sinabi ng Panginoong Yesus na pinatawad ang ilan lamang o kalahati lamang ng iyong mga kasalanan. But all, past, present, and future. Complete. Kaya nga naranasan ng babaeng yan for the first time ang tunay na kapayapaan sa kalooban niya. Matagal siyang nabuhay maaari na guilty sa kanyang ginagawa. But when Jesus pronounced, the greatest result ay na-experience ng babae at nagkaroon siya ng tunay na kapayapaan. Ngunit sinabi ni Jesus sa babae sa last verse, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, umuwi ka na. Sa English niya, go in peace, hindi umuwi ka na. Go in peace ang sabi sa English. Kung babasahin po natin sa English translation. Kung ang tingin ng tao, buong bayan nila, sa babaeng ito, she was known as a sinner. Ngunit kay Panginoong Jesus, He knew her as forgiven. Nakita nga natin that Jesus did something radical at the end of the story. Hindi nga sinabi sa babae na umuwi ka na at ayusin mo ang buhay mo. Clean up your life. Hindi. Hindi sinabi ng Panginoong Jesus na He warned her to try harder. Sige, apertam mo. Gadwala pinakoma labi, taliwa mo. Apertam mo, pakastang patoleng, tapeno mapakoma so ngamin. Kana kinaginaya ko Jesus yan. He declared instead, He declared something already true. Napatawad na ang iyong mga kasalanan. Ganyan ang natanggap nating assurance. Paano natin nalaman na tayo ay napatawad na? Sapagkat ang salita ng Diyos ang nagsasabi. Hindi tayo, sapagkat wala tayong kakayahan. Ngunit ang kakayahan ng salita ng Diyos ang meron at ito'y makapangyarihan. Amen. Isipin mo, obserbahin natin mabuti. Dahil dyan sa pangyayari. Ni isang salita, walang sinabi ang babae. Wala siyang sinabi, even a single word. Basta pumasok lang siya, pumunta sa paanan ng Panginoong Yesus. Ang sa English pa, behind Him, sa likuran ni Yesus. At wala siyang ibang ginawa, kundi ang magpatira pa sa harapan niya, umiiyak, habang ang luha niya ay pumapatak sa paa ng Panginoong Yesus, pinupunasan niya ito sa pamamagitan ng kanyang buhok. Actually, noong kultura ng mga Hudyo ng panahon nila, hindi pwedeng nakalugay ang buhok ng babae. It is a sign of vulnerability to them. Kahihiyan yon. Kaya nga palaging nakatakip ang buhok ng mga babae nun. Ngunit, hindi niya inisip yon. Pagkus ay ginamit niya mismo ang kanyang buhok para punasan ang paa ng Panginoong Yesus. She did not stop kissing the feet of Jesus. Wala siyang sinabi. Ngunit ang Panginoong Yesus na nakakaalam sa lahat ng bagay, alam na alam niya kung ano ang laman ng puso ng babae. Ito ay hindi teatro, hindi ito pagkukunwari. Hindi katulad ng ginagawa ng mga artista. Sapagkat ang mga artista, napakagaling nilang umarte, kaya nilang umiyak kahit na walang dahilan. Ngunit itong babae na ito, ang pagtangis ng pag-iyak niya, alam ng Panginoong Yesus na hindi pagkukunwari. Kasi kung pagkukunwari, alam ng Panginoong Yesus yan. Dahil Diyos siya. Ngunit anong sinabi ng Panginoong Yesus? Your sins are forgiven. Because Jesus knew
her genuine repentance and faith. Sapagkat alam ng Panginoong Yesus that prior to her coming to Him, bago pa siya makalapit kay Panginoong Yesus para i-express niya ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagsisisi at pananampalataya, alam ng Panginoong Yesus that that repentance and faith was already granted by the Father to her. Ganyan tayo, mga kapatid. Unless God granted us repentance and faith, hindi po natin makikita ang ating karumihan, ang ating pagiging makasalanan, na ang kailangan lang natin ay ang habag ng Diyos. Dahil sa kanyang pag-ibig tayo mapapatawad. Tulad nga ng sabi ko kay JV kahapon, nakita natin doon, kayong mga naka-attend sa youth fellowship kahapon, nung nag-testify siya, ay umiyak yung bata. Hindi niya mapigilan ang pag-iyak niya. Hindi yun pagkukunwari. Hindi yun drama. Ngunit yun ay overflow ng conviction ng Holy Spirit na nakita niya kung gaano siya karumi, gaano siya kamakasalanan sa harapan ng Diyos during that time. And who revealed that to him? Walang iba kundi ang Holy Spirit. That is conviction. Kaya ang conviction, sabi ko kay Pastor Claudio kahapon, dapat malaman ng bawat isa sa atin ang pagkakaiba ng conviction and condemnation. Conviction is something done by the Holy Spirit to a person drawing you close to Christ. Samantalang ang condemnation is something na nararanasan ng tao drawing you away. Yan ang hangad ng demonyo, to condemn you para lumayo ka sa Panginoon. Ngunit, ang nararanasan ng tunay na nananampalataya dahil yun ay ipinagkaloob ng Diyos sa atin ay conviction. Conviction draws you closer to Jesus. And that what has happened to this woman. So yun, ang pangalawang rason. At ang pangatlong rason, mga kapatid, kung bakit God's love is the greatest love of all, because it cost the greatest price. God's love is the greatest love of all because it cost the greatest price. Awang nga na, tumas manginapaga, ane, kapag ito ng Diyos. Basahin natin ang sabi sa 1 Peter chapter 1, verses 18 and 19, ganito po ang mababasa natin. Alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Remember, ang description ng Biblia, bago tayo tinubos, walang kabuluhan ang pamumuhay natin na minana natin sa ating mga magulang. Ibig sabihin ng magulang referring to Adam and Eve. Although yan ang totoo, we did not choose to become sinners. Hindi natin pinili na tayo ay maging makasalanan. Ngunit yan ay nature natin na minana natin sa pagkakasala ni Adan. Yan ang sabi sa Romans 5. Because of one man's transgression, death is spread to all. Ang sabi sa Psalm 51 ni David, nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating ina, tayo ay makasalanan na. That's why we do not sin. That's why we became sinner. No. Nauna na tayong sinner talaga bago pa tayo nagkasala. And that's not our choice. Hindi natin sinadya. Hindi natin ginusto. Ngunit anong sabi? Pagamat tayo'y namumuhay dati ng walang kabuluhan, ang sabi dito sa 1 Peter 1:18 and 19. Alam ninyo kung anong ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang ipinantubos sa inyo ay hindi ang mga bagay na nasisira o nauubos tulad ng ginto o pilak,
kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Yan ang sabi. At yan ay akda ng Diyos. Kung tuloy po natin basahin yan sa verse 20, ang sabi, pinili na siya ng Diyos sa gawain ito. Itong pagtutubos na ito. No? Pinili na siya ng Diyos sa gawain ito bago pa nilikha ang daigdig. At ipinahayag siya alang-alang sa inyo bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Yan ang plano ng Diyos. Hindi tayo tinubos sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira lamang. But we were redeemed by the precious blood of Christ. Walang katumbas. Kaya nga ang pag-ibig na yan, it is the greatest love of all because it cost the greatest price. Amen. Kan na lamang basta kinaginat Diyos, itugat na kamo aming. Kunwari nga na lamang. Niyawa na itatad na ito, ana-ana. Kung para sa atin, napakahirap ipakita ang pag-ibig sa iba. Lalo na kung kaaway mo yan. Mariga, imangyawa, tumaskibad dito ganug. Para ipakita mong pag-ibig mo sa kaaway mo. Mas lalo na kaya, kung ibigay mo ang sarili mong anak para sa ikaliligtas ng iyong kaaway. Ganon kadakila ang pag-ibig ng Diyos. O yatang bayawa, ianatang tumasakripisyo, tapeno mapakoma, ikontratan. At ang magwayatong, si tangaming kontrabi na Diyos, tayo ikaaway ng Diyos. Bago po tayo tinubos, ngunit pinili ng Diyos na ibigay ang kanyang bugtong na anak. Bagamat kaaway na tayo dahil sa kasalanan. Binilang tayong children of wrath ayon sa Ephesians. Ngunit pinili pa ng Diyos na tubusin niya tayo sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak na si Jesus. Ang sabi ng Biblia, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Natanggap natin ang pinakakailangan ng lahat ng tao at ang resulta niyan, forgiveness that lasts forever. And it cost the greatest price. Dahil hindi tayo tinubos sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira lamang, kundi sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesus. That is grace. And grace is love that pays a price. And that price was the death of the Son of God on the cross. So, bilang panghuli, mga kapatid, kung tunay na nauunawaan natin, if we truly comprehend, if we could truly grasp the love of God, ayon sa sinulat ng Biblia, sabi ni John sa 1 John chapter 3 verse 1. Ganito ang sabi niya. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. The love He lavishly bestowed upon you. Walang sukat. At ang hangarin ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, sa Ephesians chapter 3, ang sabi niya, gusto kong basahin sa Tagalog, Efeso 3, mula sa 17. Ang sabi dito, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. Dalangin ko, parte ng panalangin ni Pablo, na ang lahat ng inyong gawain ay naguugat sa pag-ibig upang lubusang maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak
gaano kahaba, gaano kataas at gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo'y mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Bakit mahalaga yan? Sapagkat kapag tunay na nauunawaan natin ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos that He bestowed upon us, we are no longer defined by our past. Ano man ang nakaraan natin, gaano man karami ang kasalanang nagawa natin sa nakaraan, hindi na yon ang magdi-define sa atin, kundi ang habag ng Diyos na ibinigay sa atin dahil sa Kanyang pag-ibig. Hindi na natin sinusukat ang sarili natin ayon sa ibang tao. But we start responding to mercy already given. Ang halaga natin ay hindi na nasusukat ayon sa meron o wala sa atin, o kaya ayon sa meron sa ibang tao. Hindi po. Kundi ang halaga natin ay nasusukat ayon sa ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Walang iba kundi ang Kanyang dakilang pag-ibig. Kapag ganyan, natatanggal ang guilt sa loob natin. Because sometimes there is a tendency that our guilt, because of the past sins, keep haunting us. May mga pagkakataon na ganyan. No? Parang sa Tagalog, parang minumulto ka pa din nung nagawa mong kasalanan sa nakaraan. Ngunit, kung alam po natin ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos na nagbigay sa atin ng walang kakulangang pagpapatawad, natatanggal ang guilt na yan. Mas lalo tayong nakakapamuhay ng tunay na may kalayaan. Kalayaang tupdin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kapag alam natin kung papaano'y ginawad ng Diyos ang Kanyang pag-ibig na hindi kayang intindihin ng pag-iisip ng tao, ang kumpiyansa natin sa ating sarili ay natutunaw. The confidence in ourselves dissolves at ang humility and gratitude takes over. Wala tayong ibang gagawin kundi pasalamatan, purihin, sambahin ng Diyos sa Kanyang dakilang pag-ibig, sapagkat kung hindi niya ipinadama, hindi niya ipinagkaloob ang Kanyang pag-ibig sa atin, wala tayong kapag-asa na mapatawad at makapamuhay ng tunay na may kalayaan. So yan mga kapatid, ang nais ay parating sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. God's love, the greatest love of all, because it meets the greatest need, that is to be forgiven. Because it brings the greatest result, that is complete forgiveness that lasts forever. And because it cost the greatest price, that is the blood, precious blood of Jesus Christ. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, tunay Panginoon, na walang kasing dakila ang iyong pag-ibig. Nung kami makasalanan pa po, Panginoon, pinili mo na ang Panginoong Yesus ay mamatay sa krus para sa aming ikatutubos. Lubos kaming nagpapasalamat, nagpupuri, at lalo kaming nagpapakumbaba, Panginoon, sa iyo. Habang naunawaan namin kung paano mo pinagkaloob, Panginoon, ang kapatawaran sa amin na bunga ng iyong pag-ibig. Dahil kung hindi ka nahabag sa amin, Lord, hindi kami natubos
sa walang halagang pamumuhay. Ngunit salamat, Panginoon, at kami tinubos mo upang nagkaroon ng kahulugan ng buhay namin, sapagkat ang buhay na yan ay sa iyo nang galing, Panginoon. Salamat at pinagkalooban mo kami ng pagsisisi at pananampalataya upang lubos kaming nagtiwala sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, na iyon at iyon lamang ang tanging paraan upang kami po ay mapadalisay sa iyong harapan at mabigyan ng matibay na pag-asa na makakasama ka namin sa iyong kaharian sa araw at sa panahong ikaw mismo nagtakda. Nawa, Panginoon, ay itatak mo sa aming mga puso't isipan ang katotohanan ng iyong mga salita na aming natanggap at napakinggan sa oras na ito. At ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Marayaw iyaku tamin sa ina kataradi ito. Kumagitan tayo ito sa tandiyo. Yamabi makapangata kami. Lord ajob niya ang mga tarubago si pagkalino. Mumay kami naman ko mabalbalo. Taliyawa mo tani kami. Ito mensahe na nagpuan natin ko. Aminin niya, Ama, ito si kami ay pinagtaguruli. Aminin niya, Ama, ito si kami ay marati kami, Ama, at arubang mo. May mabalabalo kami, Ama, at ikaw. Aya, pagito mo. Iyawa mo siya, Kristus. Ito di pasigang mo. Tandi kami iaya mo sa katanditan ni kami tete kunwari. Napakareno ang kami tanggami ako sa nakaliwat kami katagulyan mo. Mapalo ang mga tantagan ni Ako Jesus to napakareno katanditan kami tete kunwari. Marino kami ka marubang tandi ko. Mabal ang matari hirata o bubog mo to mas napasikap kami man ang mata true hirata o bubog mo to naging namin parenaw ang ama to kada tatitan ni kami ay mas medgo i-relasyon ni ang mata ni ko. Mapala ang hirata rito o bubog mo. Mapala ang pamata blessing ra to nagawa ang mata ni ko. Sa mga na amat po to mangitoli ama to mabagok matabong ang mata ni ko. Rito na siya ni ama to ngamin igatan ni kami ay nagawa ang mata ni ko. Sa mga po to mangitoli ama to mabagok matabong alawat ang ama ang bendisyon ng Diyos. Para yaw ka, tayo din sa mita ng ganaya po Jesus. Amen.
Tumantagit na po para sa closing prayer. Para magkumagit na. Diyos namin umibig sa amin ng walang katulad. Diyos namin nagpatawad ng aming mga kasalanan at Diyos na siyang dahilan kung bakit kami naririto ngayon. Kami po, Panginoon, ay taos-pusong nagpapakumbabang, nagpapasalamat sa iyong dakilang pag-ibig. Pag-ibig na siyang nagligtas sa amin. Pag-ibig na siyang dahilan kung bakit kami ay nananatiling matatag sa pananampalataya. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay iyong ipinakita at ibinalama sa bawat isa ng mismong iyong dugo at hininga ang naging kapalit ng aming mga kasalanan tungo sa kaligtasan. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.